Paano nila tatalunin si Marcoleta sa debate? Magkukumahog sila para lang maituloy. Kaya, so talagang usually, yung usual, bihirang-bihira po yung nagsulo. Pero kung pakikinggan natin si BP Sara, nakakalat Nakakalat yung white substance na pinaghinalaang cocaine doon sa kwarto na magkakasama sila, nagpa-party-party. So malamang talaga ito ay ginamit sa party, hindi po sa ano. Ngayon, kasi kanina may nag-comment sa akin, sa US daw, bawal daw yung hindi mo ni-report o wala kang ginawa. So, ang alam ko, iba-iba po yung ano, iba-iba yung batas bawat state, di ba? Kaya ang sinerch ko mismo yung batas dito sa LA o sa California. Makikita po natin na sa California po, may batas po dyan. Hindi naman po yung nung kasama ka lang. Ito kasi yung katanungan ayon po sa aking research, yung host ng party, kung saan may na-overdose, yan may kasalanan. At ikalawa, kung ikaw yung nag-provide. O, dalawa po yan. Pwedeng ikaw ang host, pero iba yung nag-provide ng droga. So, yun po yung dalawa na yun ang pwedeng may kasalanan. Okay. Kaya yan yung katanungan natin. Sino yung host ng party na yun? At sino yung nagbigay sa kanila ng droga? Ipinagpapalagay natin na magkakasama sila. Kung hindi man sila magkakasama, dapat magpaliwanag na sila na hindi ako kasama dyan kasi maaga ako natulog. At tiniti ako sa inyo na yung mga kasama doon, pag pinaliwanag nila na, hindi ako kasama dyan kasi maaga ako natulog Tiniti ako sa inyo na hindi tayo maniniwala. Pinagpaliwanag pa tapos hindi naman tayo maniniwala. Kasi may kutsaba, ang nakita kong kutsabahan na naganap, yung pagtahimik nila pare-pareho. Di ba? Okay. So, sino yung nag-supply ng droga? Hindi. Ipinagpapalagay natin na mayroong party place sila. Hindi kwarto, hindi mga small time yan Meron silang party place, hindi kwartong meaning ng kwarto na kwarto ng hotel na isang kwarto lang. Hindi. Kwarto for gatherings, kwarto para nagpa-party-party sila. Mayayaman, mga bilyonaryo mga alam nga naman magtiyaga sila sa kwarto na. Hindi po ganun yung kwartong sinasabi natin. Yung isang ano talaga yan, isang lugar na pwede talaga sila makapag-party. Pinasara nila yon, di ba? Maraming ganyan sa hotel Meron po talagang partihan Okay, anyways, sino yung nag-supply, sino yung host. Kahit hindi ka nag-supply, kung ikaw ang host, nakita mo yun, Chuck, dahil host ka Bakit hindi mo pinigilan? Ikatlo, kung hindi na natin alam kung pang-ilan na tong katanungan na tanong natin, ang isa ko pang tanong, kung naagapan ba, yan yung napapanood ko Yan yung napapanood natin na mga kabataan na tumira sila tapos may na-overdose. Anong gagawin natin? Natataranta sila. Dahil na-overdose. Pero kadalasan, tumatawag sila sa 911. Meron po bang tumawag ng 911? Nakita ba nila na nanganganib na yung buhay? Nung kasama nila? O nataranta sila, hindi sila ayaw. Iba kasi pag yung mga bata, nataranta lang yan, pero matatakot yan, gusto nila mailigtas yung kasama nila. Sa mga napapanood ko, ganun Tatagalan ng konti, pero maliligtas dahil tumawag ng 911. Tapos pagagalitan sila ng mga magulang, matatanda na to At meron silang nakakahiya po pag lumabas. Di ba? Yun yung iniisip ko Tumawag ba talaga sila ng saklolo? Or inuna nila na pagtakpan kasi hindi po sila mga pangkaraniwang tao. Socialite,
First Lady ng Pilipinas, ayan lalagyan ko ng kung naroon si First Lady nung time na yun. Baka naman may ibang pinuntahan. Hindi rin tayo maniniwala. Yan po yung mga katanungan sa akin eh. Kung nakahingi ba sila ng saklolo, kadalasan po kasi alam nila eh. Kadalasan po kasi alam nila ng mga hospital, sa dami po na na-overdose, lalo na dyan sa California, marami pong addict na artista. Kadalasan alam nila yung gagawin nila. Pag sinabi na-overdose, nag-cocaine kami. Alam na ng mga paramedics. Ang problema, kung napag-isipan nila na malaking iskandalo to, no? Manahimik tayo lahat, ayun po yun. Yun yung magiging problema nyo. Gaano katagal bago nalaman na may na-OD sa kanila? May pananagutan na kayo dun. Kasi under your watch na eh. May pananagutan na rin yung pinuno nung entourage na yun. Kung alam mo na, yung pinaka-head nyo, kung alam nyo na, I heard na i-report nila after 7 hours. Biruin nyo yun, yung 7 hours na yun, malaking bagay yun. Naalala ko si yung si Desena, di ba? Kahit nasugod pa nila sa ospital, wala na rin eh. Lalo na yung hindi nila. Ano ba yan? Hindi nila nadala sa ospital? Wala nagpunta 911? O pagdating nila, dedo na? Yun po yun. Yung mga purposely pinigilan nyo. Naku, may kaso po yan. Sino man yung pumigil. Kung may talagang tangka na pigilan, yung para mailigtas yun, baka nagkikikisay pa lang eh. Yun, ano na yun, may krimen na kayong kinukumit nun. Yan, napakarami po ng katanungan na pwede natin. Kaya lang, yun na nga no? Ang susunod ko pa yan, noon pa lang yung kamatayan pa lang. Ngayon kasi, binabalita na ng mga mainstream eh. Nung namatay pa lang, alam na ng lahat na namatay. Bakit wala nang gusto mag-imbestiga sa mga press natin? Di ba malaking usapin yan? Na kasama sa entourage ng First Lady ay namatay sa overdose. Napakalaki pong usapin yan. Bakit tila hindi interesado yung ating mga press people na alamin ang buong katotohanan? Yan yung maraming katanungan sa mga kasagutan. Ngayon, pag ito po nakalagpas pa po sila, no, wala pa rin pong nangyari rito, hinayaan pa rin ng mga Pilipino, talagang wag na po kayong magtanong ng kung ano pa man. Kasi harap-harapan na yan, nariyan na lahat to. Hindi lang red flag, talagang kukwestiyonin mo na yung tayo bilang isang bansa eh. Paano tayo kumilos bilang iaalaw natin? Yun nga yung tanong ko rin eh. Yung pamilya ba talagang wala na lang, tahimik lang din yung pamilya? Imagine no, billionaire sila. Pero kaya silang tahimik ang pamilya eh. Anong uri na tayo bilang isang isang bansa? Anong uri tayo bilang yung collective na pagiging mamamayan natin? Yung mga pagsumilip, yung sinisilip lang sinisilip lang po natin yung bakit ginagawa nating inaakusahan natin nagbabakasyon si BP Sara kahit alam ng lahat ng Pilipino na hindi bakasyon yung pinupunta niya sa dahig, no?
Kung yun ginagawa nating malaking usapin, bakit itong mga ganitong bagay parang kayang-kaya natin bilang mga Pilipino na baliwalain, kalimutan lang. Tapos hindi magpapaliwanag yung presidente, first lady, yung Malacanang. Yung bawat kilos ng mga Duterte ay mayroong puna. Nasaan po kayo? Yung mga Makabayan Black na kada may masabi lang si Bato na di ba? May masabi lang na chauvinistic kagad, ang dami kagad nilang usapin. May biro lang si Tatay Digong na ano talaga yan, ganyan talaga. Bakit dito tahimik kayo lahat? Ilang araw na po kasi yan eh. Si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, sila Shell Jokno. Bakit ang bibilis nyo pag may nasabi si Robin Padilla o si Bato? Bakit dito sa ganitong mga to, tahimik kayo? Lahat. Tapos kung makapagsalita kayo, para kayo sa decency. Wag na yung mga human rights. Yung pagiging decente nyo na lang. Kasi kung magsalita yung mga yan, parang decente sila eh. Nasaan si De Lima, si Ontiveros, si Shell Jokno, si Kiko Bam? Yan yung mga nagpapakadesente. Wala tayong asahan sa mga loyalista eh. Ano yung mga yan talaga eh. Alangan naman sila magsalita laban kay First Lady. Na-expect na natin yan. Pero yung mga nagmamalinis, sila Leni Robredo, yung mga nabanggit kong pangalan, lalo na yung sila Raul Manuel, sila Franz Castro. Bakit ang tatahimik nyo? Hindi na talaga, wala na talaga kayong pwedeng sabihin. Okay lang yung loyalista ka, sabihin lang na loyalista. Alam nga naman ako tumira dyan, Marcos yan. Marcos loyalist nga ako, bakit ko titirahin yung Marcos? Yung mga ipokritong, Barry Gutierrez, sila Llamas, sila Esguerra, tahimik kayo, Hayderian. Yung mga kaparian. Yung kada may masasabi lang si BP Sara na hindi nyo gusto yung timpla. Bakit tahimik po kayo, mga kardinal? Hindi kayo na-iskandalo dito? Okay na sa inyo yan? Naniniwala ko hindi magsasalita yung mga loyalista kakampi nila yan. Pero kayo, grabe kayo, nung hindi pa nananalo si Marcos, kung isumpa nyo, ganun na lang. Yung pamilya niyan, isinusumpa nyo. Kaya talagang yung nagsasabi na lang talaga ng mga totoo, at nagtatalo-talo pa tayo minsan, mga Duterte na lang. Dito sa Pilipinas, ang maasahan mo na lang magsabi ng katotohanan, mga Duterte na lang. Ayan ang patunay. Na hindi, ang bibilis po sumagot niyan. Ayan. Ngayon, bigla. Hay nako. Okay, punta po tayo sa ibang balita at meron pang oras. Ito po, si Laila de Lima po, may sinabi tungkol dun sa... Nabasa ko na ito kanina, hindi ko lang natuntosan eh. Okay. Akusahan ni de Lima ang Supreme Court ng judicial overreach.
Tindi, no? Ang tindi nito ni Dilima, no? Labas nga pala si Dilima kasi wala naman. Kay Dayan nga. Okay. Eto po, binabanatan po ni Dilima itong Supreme Court. Bakit po? Hindi ko po alam kung kasama si Chis Escudero. Yung pong utos ng Supreme Court, yung diniscuss natin kanina, yung kay Marcoleta na pinagpapaliwanag, no? Gusto kasing malaman ng Supreme Court kung nalabag ba yung one-year rule. At gustong malaman ng Supreme Court kung eto bang mga nagsusuplong kay BP Sara ay alam nila yung sinusuplong nila. Kasi 32 million po yan ang bumoto dyan. 32 million na mamamayan. Tapos, sabi ko nga pa ulit-ulit, para tanggalin nyo sa pwesto, talagang karumal-dumal yung ginawa. 'Di ba? May ebidensya kayo. Kayo po ay naniniwala, batay sa ebidensya, na gumawa talaga na karumal-dumal na krimen. 'Di ba? Ngayon, sabi nga ni Marcoleta, matapos mapakinggan nila kay Marcoleta na pwede silang makulong, malamang nag-iisip sila na sana o nananalangin na sana ay wag na lang matuloy yung impeachment. Eto po, binanatan po ni Dilima ngayon. Dahil alam niya nahihirapan yung mga kapwa niya congressman eh. Hindi pa naman siya kasama dito, hindi pa siya congressman nun eh. Siguro, sa 20th Congress, balak niya rin na siyang manguna dyan. Hindi pala. Siya pala yung, di ba? Involved na pala siya dyan, di ba? Dahil kinuha yata siya na spokesperson nung mga nilatabi. Kaya involved na siya dyan eh. Okay, ito po ang banat ni Dilima sa Supreme Court. Lakas ng loob ni Dilima, no? Nakalaya ka lang sa kulungan. Nakalaya ka lang sa kulungan. Pucha, binanata mo na yung Supreme Court. Tindi talaga nito. My impression, again, with all due respect to the Supreme Court, is that it went too far. It seems that it has the hallmarks of what we call judicial overreach. Could it be that the Supreme Court is intervening too much in the impeachment process that originated from the House of Representatives? Tindi, no? Nakikialam na ba kayo? Nakikialam ba? Masyado nyo na raw bang pinakikialaman, Supreme Court, ang impeachment process na dapat usapin lang ng House of Representatives? Teka lang, tignan natin kung meron pang iba rito. Okay. Ito po yung reaction niya sa pagpapasubmit. Wala na, no? Okay. Ito. Sinasabi ni Dilima, we know that those articles of impeachment are based on verified complaints signed and endorsed by 215 members of the House. So why is the Supreme Court still interested in first 3 complaints that were filed by private citizens and private groups? There are a lot of questions concerning this step taken by Supreme Court. Ayan. So ngayon, ang ginagawa ngayon ni Dilima, matalino rin naman talaga eh, di ba? Binibigyan niya ng duda yung Supreme Court. Alam niya kasi, matalino nga talaga rin. Thank you very much muna sa mga nagpakape bago tayo. Froilan season 125. Hindi sila mag-sorry, hahanap lang yan ng bagong scapegoat. Pwede. Eto po, maaga pong eto kasing nagtatanong yung iba, eto na ba yung scapegoat nila, yung boto-boto? Imelda Sanggalang, thank you very much sa $10 na pangkape. Yan, thank you. Okay. Sagutin ko lang, no? Hindi ako naniniwala na yan, yung mga boto-boto na yan, yung mga sabungero. Ang tingin ko yung sabungero, pangso na yan, no? Kasi nauna yan eh, bago to lumabas eh. Anyways,
tuwan. It's a The Senate or the majority of Senate might think that we should not move for now and let's just wait for the Supreme Court out of judicial courtesy, because everything we do might be ignored in the Supreme Court's decision is ultimately in favor of the petitioner. So ito po yung mga kino-question ni Dilima, no? Una niya kino-question, bakit parang may overreach? Bakit parang nakikialam na yung Supreme Court? Ikalawa nilang sinasabi, bakit mayroong pirma na 215 yung mga congressman at sinabit yun sa Senado? Bakit tinatanong pa ng Supreme Court kung ano nangyari dun sa unang tatlo? Eh wala namang pirmahan na ganap dun. Parang ganun yung gusto sinasabi ni Dilima, di ba? Okay, at ikatlo, baka ito na naman yung gawin ng senador para ma-delay na naman yung impeachment. Okay, isa-isahin natin. Una, paano ka nakasigurado na matutuloy yung impeachment at dinidelay lang ng Senate? Nagsalita na si Marcoleta, isa sa pinakamatalinong senator judges. Kung hindi man siya ang pinakamatalino, isa po siya sa pinakamatalino. Lahat po, yung 19th Congress na impeachment court, magtutuloy lang po yan sa 20th Congress kung gusto ng mga senador. Eh kung i-declare ng mga senador na tapos na yung 19th Congress, ayaw naming ituloy lahat ng naganap nyo at hindi nyo natapos ng 19th Congress, ay wala na. Tapos, wala na kayong pinag-uusapan na delay, dilema. Dahil, wala na talagang impeachment. Magkakaroon lang po, pag sinabi ng 20th Congress Senator na ang lahat ng hindi natapos nung 19th Congress, ibang Congress na to. Tapos, hindi sila pwedeng magsabi na magpapatuloy tayo ng impeachment court. No. No. Bakit po? Para mo matrigger na magkaroon ng impeachment court yung 20th Congress, kinakailangan mo magkaroon muna ng impeachment complaint. Di ba inutusan nga? Sino nag-utos? Sabi ni Marcoleta. Tinatanong ng mga binara na nga ni Marcoleta. Sabi niya ron sa isang saganang mamamayan. Hindi mo ba natatandaan? Pinag-usapan na natin to. Hindi mo ba natatandaan? Pinag-usapan na natin to. Hindi pwedeng ituloy. Pag natapos na yung 19th Congress, kung hindi nyo natapos, wala na po yan. 20th Congress na. Walang impeachment court sa 20th Congress. Tapos na po yung kumbaga, tapos na eh. Hindi po pwedeng basta i-continue. Paano nila tatalunin si Marcoleta sa debate? Magkukumahog sila para lang maituloy. Kaya... At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.